Para po sa ating second topic, what is the Bible? The Bible just like oxygen. We cannot live without oxygen. We cannot survive without oxygen. God likes oxygen. We cannot live without God. We cannot survive without God. Kapag nakalimutan na po nating huminga o hindi na po tayo humihinga, syempre po, mamamatay na po tayo. Ganon din po ang God. Kapag wala po ang Diyos sa buhay natin, tayo po ay mamamatay. Tanong po, sino ang nangangailangan ng oxygen? Ang patay po ba o ang buhay? Siyempre po, tayong mga buhay. Hindi nakapagtataka ng isang taong ayaw sa salita ng Diyos ay tinuturing na patay ng Biblia. Sa screen po, makikita po natin English po. Pero sa consent po ni Pastor, sinaling ko na po sa Tagalog para mas maunawaan po nating lahat. Ephesians chapter 2-1. Noong unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Pero nang tanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, nagkaroon na tayo ng bagong buhay. Ayon po sa 2 Corinthians 5-17, kaya kung nakipagkaisa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. I have a new life in Christ. Tayo po ay may bagong buhay na sa Panginoon. Amen po? Ayon po sa Galatians chapter 2-20, kaya na hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ama ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ito po ay ang ating Panginoon, hinandog niya po ang kanyang buhay para sa ating lahat. Nang tayo po ay born again, hindi na tayo nagpapalit ng relihiyon, kundi ng lifestyle, a Christian lifestyle. Kung dati kapatid, hindi ka nagpe-pray, ngayon, change your lifestyle, magpe-pray ka na. Kung dati kapatid, hindi ka nagbabasa ng Bible, bago ka ng tao o bagong buhay, magbabasa ka na ng Bible. Gagawa ka na ng mga journal. Kung born again ka na at wala pa rin nagbago sa iyo, hindi ka pa rin nagpe-pray o nagbabasa ng Bible, isa lang po ang ibig sabihin nun kapatid, ano po, hindi ka pa tunay na born again. At walang tunay na bago sa iyong buhay. The Bible is our spiritual oxygen. Try nga po natin. Huminga po tayo ng pahigo. Breath in. Breath out. Inhale. Higo po. Exhale. Ginagawa po natin ito 12 to 14 times. Hindi po natin namamalayan dahil ito po ay normal lang. Pero ang paghinga ay isang milagro na hindi natin madalas pinapansin. Dahil alam natin na kapag tumigil na tayo sa paghinga, mamamatay tayo. Hindi ba? Breathing keeps us alive. Kaya po tayo nabubuhay dahil po tayo ay humihinga. Ganito rin ang prinsipal ng ating spiritual breathing. Para maging malusog ang ating spiritual well-being, spiritual breathing like physical breathing is a process of exhaling the impure and inhaling the pure. Habang ipinapasok po natin sa ating katawan ang purong salita ng Diyos, lumalabas naman po yung mga masasamang ugali at motibo na galing sa ating mga puso. Sabi po sa Hebreo chapter 4-12, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilang may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Pero ang mga average Christian ay hindi alam ito. Kaya sila ay pilit na namumuhay ayon sa kanilang sariling mga pasya o kagustuhan. Ayon po sa Mateo 4:4, sabi po ng Panginoon, hindi lamang po tayo sa tinapay nabubuhay,
kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen po? Kaya ang result ay frustration and disappointment. Madalas may mga pangit tayong pag-uugali, masamang kaisipan, manghang na pananalita, pagdadabog, at tinatanong natin kung paano ito maaalis. It could be changed by learning and applying the concept of spiritual breathing. Mababago po tayo kapag po tayo ay nag-aaral at ina-apply natin ang mga salita ng Diyos na ating kinakain. Amen po? Dapat ay pagtuunan natin ng pansin ang ating spiritual breathing. Dahil madalas ang mga Kristiyano ay nakakalimutang mag-exhale. Ito ay ang mag-confess ng mga kasalanan. At lalong madalas, nakakalimutan din nilang mag-inhale, ito po yung mag-trust kay Lord. The practice of spiritual breathing aids in developing a God consciousness. Kung aware ka na kapatid, kailangan mong huminga para mabuhay. Aware o conscious ka rin na kailangan mo ang Diyos at ang kanyang mga salita. Kailangan po natin ang Diyos para tayo ay mabuhay. Do all born-again Christians are indwelt by the Holy Spirit, not all the continuously filled with the Holy Spirit. Dahil sa mga negative circumstances sa buhay, tayo ay nanghihina, pinapalungkot natin ang ating banal na espiritu. Kaya ang utos sa atin ayon po sa Ephesians chapter 5 to 18, huwag kayong maglalasing, sapagkat mauwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng banal na espiritu. Ang paghinga o breathing ay dapat continuous. Conscious choice para mapuno ang banal na espiritu ng kapangyarihan o power. Katulad ng repentance, ito hindi minsan lamang. Repentance is not a one-time thing. It's giving my life over to God and asking Him to direct my decision on a moment-by-moment basis. Bagamat ang spiritual breathing ay dapat alam mong ginagawa, ang kagandahan ay kapag lagi mo itong ginagawa, nagiging parte na ito ng iyong pagkatao. Do you breathe spiritually? Amen po. Tayo po ay humihigop o kumakain ng mga salita at nilalabas naman po natin yung mga pangit na nasa ating mga kalooban. Dapat ay evident ang pagbabago. At gaya ng isang newborn again, dapat ay matakaw ka saan? Saan po? Sa salita po ng Panginoon. Amen po? Ayon po sa 1 Peter chapter 2:1, gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan ngayon, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ang isang basihan na ikaw ay na-born again na, ay kung nagke-crave ka na o naglalaway ka na sa purong salita ng Diyos. Yung tipong may sinabing Bible study, mas nauna ka pa sa care leaders o sa ating pastor. At kung may mga Bible study naman, lagi kang nag-a-attend sa mga gawain ng Panginoon. At nagsusulat ka na rin po ng journal o mga notes. Yun po yung mga ginagawa natin dito po sa ating church. What is the Bible to us as a Christian? Number 1 po, the Bible is a blueprint, plano, and manual of our life. Ayon po sa 2 Timothy chapter 3 to 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipanganabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kapatid, ang Bible pala ang ating requirements para makapag-serve tayo sa ating Panginoon. The Bible is a love letter from God. Why love letter po? Kasi kapag binabasa mo ito, naririnig po natin ang boses ni God. Tanong po,
Naranasan nyo na bang makatanggap ng love letter? Uso pa po ba ito? Siyempre po ngayon di na po uso ang love letter dahil po sa mga gadget. Pangalawa po, the Bible is a gift from God. Ang Bible po pala ay regalo sa atin ng ating Panginoon. Number 3 po, the Bible speak to you through every verses and chapters. Ang salita po ng Diyos is God's word to man. Ito po yung paano po tayo sinasagot o tinutugon ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga chapter and verses sa Bible. Number 4 po, the Bible is not about rules but about relationship. Gaya po ng father and son relationship, dapat po ang mag-ama ay nag-uusap para hindi mapahamak ang anak. Halimbawa po, kapag ang anak natin umaalis po, sasabihin po natin sa kanila na wag po silang umuwi ng gabi, maaga po silang umuwi. Ito po ay pinakikita natin yung pagmamahal at alaga, at alam po natin na ang nais po ng isang magulang sa kanyang anak ay yung ang best para sa kanyang anak, para po sa ikabubuti niya. Number 5 po, para po sa What is the Bible, points out truth about ourselves. Ayon po sa Hebreo, chapter 4 to 12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Expose ang ating buhay kapag ang Diyos na ang nagsalita sa atin, dahil wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. Ayon po sa Psalm 119 to 11, ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Saan daw po itinatago ni David ang salita ng Diyos? Siyempre po sa puso, hindi po sa nguso. Ayon po sa Psalm 139 to 1, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh ay tiyak mong nalalaman. Kapatid, kilala po tayo ng Panginoon, kahit po mga hibla ng ating buhok ay bilang niya. Amen po ba? Number 6 po, the Bible, renew your mind so that your life can be transformed. Ayon po sa Psalm 119 to 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ayon naman po sa Proverbs 20 to 27, binigyan tayo ni Yahweh ng isipan at ng budhi, kaya't wala tayong maitatago kahit na sandali. Number 7 po, the Bible, it helps us make choices, set boundaries, and give us guidelines. 1 Corinthians chapter 4 to 6, mga kapatid, ginawa pong halimbawa si Pablo para sa ating kapakinabangan upang matutuhan natin ang kahulugan at kasabihang huwag lalampas sa nasusulat, huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ng iba. Huwag daw po lalampas sa nakasulat sa Bible ang mga ibabahagi natin sa ating mga kapwa, either direct or indirect. Pag wala po sa Bible, huwag po nating paniniwalaan. Hindi tayo dapat basta-basta nadadala o umaayon sa mundo. Dapat ang ating buhay ay dapat nakabase lamang sa salita ng Diyos at hindi sa tao, bagay o mundo. Let God's words guide you. Read it, study it, analyze it, at gawin po natin ito. God's word is our guide and defense. Ang salita po ng Diyos ay ating gabay. At ito po ang depensa natin o magtatanggol sa atin. Finally, we can define who we are if we know who made us. God made us. Know Him through your Bible. Sino ang malakas kumain dito ng salita ng Diyos? Pumalakpak nga po ang malakas kumain ng salita ng Diyos. Amen po. Salamat po. Your new life is your gift from God, and your growth will depends on you. Lahat naman tayo ay lalaki, pero may bansot, mataba, payat, at katantaman lamang. Ito'y nakasalalay sa ating mga pagkain. Our declaration po,
No physical food will enter my body without eating God's word. Hindi ako kakain, hanggang hindi ako nagbabasa ng Bible. Kung bago ka kapatid, andyan po yung ating mga care leaders para po tayo ay sharean o pakainin ng salita ng Diyos. So dapat ay sumama na po tayo sa ating mga care leaders, sa mga ating mga kagrupo. Amen po ba? Lagi po nating tandaan na tayong mga Kristiyano, hindi normal pag walang journal. Kapatid, anak ka na ng Diyos, kaya normal lang na dapat nagbabasa ka na ng Bible. Amen po ba? Macarius Challenge po. Never miss to read God's Word. Ulitin nga po nating lahat para sa ating Macarius Challenge. Never miss to read God's Word. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To God be all the glory po.